For today's video, yung Mavic Pro ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina. Sabi ng owner guys, itong motor na ito ay nagkaroon ng ingay sa kanyang makina sa bandang left side. Nang pinatakbo niya ito noong mga nakarang taon o New Year, ay bigla na daw tumirik ang kanyang motor at ayaw nang makickstart. So ito, check na natin muna ang kanyang oil guys, no? So yun, no? Naubusan ng langis ang kanyang makina. So hinala na to guys kung bakit nagkaroon ng pag-stuck up ang kanyang makina. It's either ito guys ay nagkaroon ng pag-overheat sa kanyang piston or possible mayroong pesa na bumigay sa loob ng kanyang makina. Step by step lang natin guys. Unahin natin ang kanyang left side kasi meron daw narinig si bossing dyan na maingay habang ito ay umaandar pa. So ito na nga guys, nabaklas natin ang kanyang left side. Upon checking, isulat yung kanyang nanala sa chat out na kay bossing. Salamat sa pagtiwala boss. So ngayon, na-check ko ang kanyang magneto. Pinaikot ko siya, medyo tumigas talaga siya guys. So tanggalin mo natin kanyang magneto to make sure na walang problema dito sa part nito. Saka tayo lilipat sa kanyang head asa sa kanyang block. At ito na guys, natanggal ko na ang kanyang magneto. So yan, maluwag na siya. Tanggalin mo natin ang kanyang nut. Ito guys, malalaman natin kung may problema talaga ang kanyang left side kasi dito daw ang unang suspicion ni bossing ang kanyang bindix. So far so good guys, walang problema sa kanyang bindix at buo pa ito. Tanggalin mo natin ang kanyang gear ng kanyang starter sprocket. So yan, so itong malaking starter sprocket, tanggalin din natin, no? At yun na nga guys, upon checking, wala tayong nakita ng problema sa part nito sa kanyang magneto at saka sa kanyang ng kanyang magneto guys. All good slot at walang bumigay na bolt. So possible guys na dito ang problema sa kanyang block. So yan, maluwag ang kanyang roller guide guys, no? Pero siyempre ang pinaka main priority natin is makita natin kung bakit nagkaroon ng pag-stack up ang kanyang makina at ayaw na makickstart. So ngayon guys, nakita natin na walang problema ang kanyang magneto sa likod ng kanyang magneto. Ang next natin gawin is lilipat tayo sa kanyang cylinder head. So dito muna tayo sa kanyang change pedal guys. Kailangan magtanggalin ang mga dapat tanggalin dyan para maiwasan natin mahulog. So ito na guys, natanggalan natin ang takip ng kanyang cylinder head. So tanggalin muna natin yung 4 na nut. At syempre ang dalawang 6mm na Allen bolt na mataas guys. So syempre ang gamit natin tools ay Allen bolt na 5mm guys. Tapos tanggalin din natin yung bolt na ating cam sprocket. Once matanggal natin yung 4 na nut sa kanyang cylinder head. Yun. So kailangan mo natin step by step ito guys, no? Bago tayo maka-confirm kung ano talaga ang dahilan kung bakit bigla na lang huminto ang takbo ng motor ni bossing. Tapos ayaw na siyang makickstart. So itong motor nito guys, naobserbahan ko to kasi dumadaan ito sa ating shop. Nagkaroon nito ng pagbuga ng kulay na puti sa kanyang tambutso. Mean to say, nagkaroon nito ng pagbabawas ng langis sa kanyang makina. So kaya may duda ako na nasa block ang problema. Kaya bigla na lang huminto ang takbo sa motor ni bossing at ayaw na siyang makickstart. So yun pa lang guys, alam ko na nandito talaga ang problema sa kanyang block. So tanggal natin itong bolt na ito guys. Ito po ay 8mm na bolt pero ang socket natin gagamitin ay 12mm po. Ito na lang pinakahuli natin tatanggalin guys para mabunot na natin ang kanyang cylinder head. So kahit naluwagan yung tensioner ox lang, what ang tingin is matanggal natin ang kanyang bolt. At unti-unti na natin sikutin guys para makita na natin ang sitwasyon ng kanyang combustion din, kung gaano ba katuyo ang kanyang combustion o gaano ba kaganda ang sunog ng kanyang spark plug. So duda ko nito guys, nung nakarang taon is baka binumba ito ng owner kung kaya't bumigay ang kanyang block. So yon, marami na namumuong carbon deposit sa kanyang combustion dahil sa unti-unting pagkaroon ng puting usok. Kaya lang ito ay naubusan ng langis. Kaya nagkaroon siya ng pag-ubirit sa kanyang cylinder block. So tanggalin natin ang kanyang chain guide. So ito na guys, ang moment of truth. Makikita natin ang buong pangyayari. So medyo pinahirapan tayo. Nag-stack up talaga ang kanyang piston.
Kaya sure na sure ako guys na overheat talaga ang issue ng motor na ito. So ito nga guys, hindi ako nagkamali sa duda ko na nasa piston talaga kung bakit nagkaroon ng problema. Ang pinakamalala pa guys, ayaw gumalaw ng kanyang piston dahil sa pagkasobrang tuyo ng langis na ito lang na-lubricate sa ating pin ng ating connecting rod ay nadamay na rin ang ating connecting rod guys. Nag-stuck up po ang ating pin sa kanyang connecting rod. So pati block na rin guys, grabe ang gasgas. Grabe ang kayod guys na nangyari dahil sa sobrang tuyo talaga ng kanyang makina. So syempre guys, advice ko sa inyo, ayaw nyo magaya ang ganitong problema ng inyong motor, ay sana i-check nyo ang oil every 1,000 to 1,005 km ang takbo. Yun guys, oh. Grabe ang problema na dulot ng motor na ito dahil sa pagkatuyo ng langis ng kanyang makina. So yun guys, dapat i-check din natin ang kanyang side plate ng kanyang connecting rod to make sure na hindi apektado ang ating connecting rod guys. So since malala ang problema ng pagka-overheat, so dapat may salve up ito guys para makatipid si bossing. Kung goods ang kanyang connecting rod, pwede na natin tabasin ang kanyang o biyakin ang kanyang piston guys para may salve up natin ang kanyang connecting rod. Pero i-check muna natin ang sitwasyon ng kanyang connecting rod kung goods ba ito. So yun guys, ramdam ko malaki ang side plate ng kanyang connecting rod kung malaki ang kanyang alog. Kaya mapagastos, malala talaga si bossing guys dahil pati ang kanyang connecting rod ay sira na rin. Yun no, ang laki ng side plate. So di natin ito pwedeng ibalik guys ang kanyang connecting rod no, kasi kapag pinilit natin to, possible masisira ang bagong block ni bossing or bagong rebore ng ating block kung sakali mang ipilit natin ikabit ang kanyang connecting rod. So advice ko kay bossing guys na mas better na bumili o palitan na ito ng bagong connecting rod, at syempre kung kaya pa ipa-rebore ay ipa-rebore natin. Pero sad to say guys, sabi ng owner is malaki na daw ang rebore na ito, sa mga 50 na daw. Kaya naka-idea siya na bumili na lang ng bagong bore kit sa Shopee. Pati ang kanang connecting rod, possible guys is order na rin ito. Kaya magkaroon tayo ng part 2 nito guys, kung saan i-assemble natin siya, at syempre mga isang linggo, dalang linggo pa ata sabi ni owner darating ang pisa kapag ito ay in-order niya sa oras na ito. So matatambay naman itong motor guys ng mga ilang linggo, kaya ang gawin natin is maghintay lang muna kasi yung connecting rod at saka yung block is sa online bibili ni bossing. Pati na rin ang dalawang side bearing guys ay orderin ni bossing sa online, kaya medyo matatagalan ang pag-assemble natin sa part nito. At doon ko napakita sa inyo guys ang sitwasyon ng kanyang connecting rod at saka pin once mabaklas na natin ito sa machine shop. Yun lang muna sa araw nito, abang-abang na sa part 2. Maraming salamat at see you sa next video. Right set, God bless. Ayos.